Ate Pia, Kuya Alan, yes o no? Dito po sa Cayetano in Action. Narito po ang mga katanungan. Before we start, Kuya Boy, I want to explain na we wanted to theme these questions in celebration of our awareness for violence against women and children. Kasi it starts on November 25. Kaya yung topic natin revolves around that. And it is also, November is also National Children's Month. So children and violence against women ang theme natin ng questions ngayon. Tama. Every year, nagkakaroon ako ng exhibit on VAUSI, no? And last year, ang ganda nung ginawa namin because we had a partnership with United Nations Women kung saan ang tawag niya is step in her shoes, walk in her shoes. Tapos, makikinig ka dun sa boses ng isang babae na dumaan sa hindi magagandang sitwasyon. Pakikinggan mo siya like literally, yun nga, walking in her shoes na paano yung hirap na pinagdaanan niya as a woman. So, very meaningful siya and that's the purpose of all this. Maraming salamat, Ate Pia. Let's go to our first question. Ate Pia, Kuya Alan, so meron po kasi akong kapitbahay, lagi ko po naririnig na pinagbabantaan po siya ng kanyang asawa na sasaktan siya nito kapag hindi po nasusunod ang kanyang gusto. Bagaman hindi pa naman po siya nasasaktan, takot na takot po yung kapitbahay namin sa mga banta na ito. Ngayon ang tanong ko po, maaari po bang magsampa ng kaso ang kapitbahay namin laban sa kanyang asawa base sa mga paratang na pananakot sa kanya o pagbabanta kahit hindi pa naman po na siya nasasaktan nito? Yes or no? The answer is yes. So, ang batas natin na anti-VAUSI, talagang product ito ng naging learnings natin na sadly, ang mga babae madalas na tinatakot. So, hindi mo kailangan antayin na mangyari sa iyo yun, na magulpi ka o saktan ka o worse, patayin ka bago ka magsampa ng kaso. The law steps in and says you can be protected. So, kahit pumunta ka sa barangay, takbo ka sa barangay to ask for assistance, pwede ka rin dumiretso sa korte, sa fiskal. The law will protect you pag na-threaten ka. At yung anak mo. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, legal po ba magtrabaho ang below 15 years old sa kanilang family business sa ilalim ng gabay ng kanilang pamilya para lang po makatulong sa pamilya? Yes or no? Yes. Short answer, yes. And that's very relevant sa Asians, no? Whether dito sa ating bansa, dito sa Asia, ano ang requirement para maging legal or para payagan na yung below 15 years old ay magtrabaho. Ito yung Republic Act 9231 na amended ng Republic Act 11996. When a child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian, where only members of his or her family are employed, provided, however, that his or her employment neither endangers his or her life, safety, health, and morals, nor impairs her normal development, his or her normal development, provided further that the parent or legal guardian shall provide the said child with the prescribed primary and secondary education. So sa maikling paragraph na yan, basically, di ba, pwede, pero siguradong walang harm na papupunta sa bata at yung development niya, pati pag-schooling niya, hindi maapektuhan ito. Maraming salamat. Thank you po. Let's go to our third question. Kuya Alan, Ate Pia, yung kaibigan ko po, naghiwalay sila ng kanyang asawa. Ngayon po, masama po ang loob ng kanyang dating asawa. Kaya po, pinagbantaan niya yung kaibigan ko na hindi niya po bibigyan ng sustento at sasaktan niya po. Pwede niya po bang kasuhan yung lalaki kahit hindi niya na po to asawa? Yes or no? Yes, pwede niyang kasuhan. Ang mahalaga dito sa kasong kinuwento mo is, number one, yung economic abuse, yung nabanggit din natin kanina, hindi lang physical ang abuse na pwedeng parusahan, yung economic abuse, yung pananakot ba, o hindi lang pananakot, kundi yung pag-withhold, yung hindi binibigay yung, kunyari, sa relasyon yung mag-asawa, yung lalaki ang nagtatrabaho, di syempre, siya ang nag-aambag sa gastusin, tapos sasabihin, hindi ko to bibigay sa'yo. Yung hindi niya pagbigay o di kaya pananakot na hindi ibibigay, yan ay punishable yon. So kung mag-asawa yon, meron kang rights and obligation to each other. So kahit na naghiwalay kayo, nagtampuhan man o
matagal-tagal na naghiwalay, nandun pa rin yung obligation kailangan mo magbigay ng sustento. Pag ginagamit mo yun na pananakot na di kita bibigyan o sasaktan kita, pananakot, kasama yan sa violations. The threat of withholding financial support or the threat na sasaktan ka. Maraming salamat. Our next question. Ate Pia, Kuya Alan, ang tanong ko po, sa mga kasong pang-aabuso sa mga bata, pwede po bang tumestigo sa korte ang mga batang minor de edad? Yes or no po? Good question. Yes. Yes, pwedeng tumistigo ang mga bata. In fact, ang Supreme Court may rules para dyan. Diba? Para nga siguraduhin na paano i-handle ng korte at saka para nga maging sure na competent naman yung bata sa pag-ano niya. Mas maluwag lang ng konti. Diba? Kasi nga, ang ano naman ng rules ng court is how to make sure that rights are protected and then the truth comes out. Salamat po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, yung kapitbahay po namin kasi is kinasuhan po siya ng kasintahan niya ng BAWC. Ngayon po, nag-hearing na po sila sa korte at porsigido po yung babae niya, ilaban po yung kaso niya. Tapos yung lalaki naman po is iaareglo na lang daw po yung kaso. Ang tanong ko po, naareglo po ba ang kasong VAWC? Yes or no? No. Pero magpapaliwanag ako na magandang kasi katanungan yan. Kasi normally, makakarinig din kayo sa katulad naming abogadong gusto naming maayos na yung kaso na iareglo na yan. Madalas mong marinig yan kasi huwag na kayong pumunta, kunyari, singilan ng utang, o kaya may yung sasakyan na damage, o bahay mo na nabunggo ng motor niya. Sasabihin, iareglo na yan para huwag na kayo pumunta sa korte. Okay yon. Pero, pagdating sa VAWC, Violence Against Women and Children, napagkaalaman kasi sa research na pagkatapos mabugbog na yung babae, pagkatapos na siyang maabuso, sorry, ayusin na lang. Tapos, pati makikialam lahat na, kapitan, kamag-anak, pagbigyan mo na lang yan, lasing lang eh. Ano, lasing lang, tapos sinaksakan na, lasing lang. So nakalagay talaga sa batas na bawal ang areglo, bawal ang kapitan, bawal ang huwes na mag-areglo pag nandyan ang kaso. Kaya yan ho ay ipaalala nyo sa mga asawa nyo, kaibigan nyo, anak nyo, mga lalaki na kasi nga, huwag kayong mag-abuso ng babae, tapos hihingi-hingi kayo ng tawad, papatulong kayo magpa-areglo, nagawa mo na yung bawal gawin. Kasi bawal nga mag-areglo. Maraming salamat. Maraming salamat po. At kung nagbigay ng mga payo at ng mga kasagutan sa yes or no si Ate Pia at Kuya Alan, ngayon naman, ang Kaintahan in Action ay mamimigay po ng mga papremyo. At mga regalo na Alan Pia Pix sa pagbabalik po na